Lumipat ang eksena sa base ni Jiang. Nakahiga siya sa komportableng sofa, binuksan ang system panel na may 126 points. Napaisip siya kung ano ang pwedeng bilhin. Sa screen, current accumulated points, 126. Sugar, oil, and protein supply box, level 1, minus 5 points. Black tech supply box, level 2, minus 50 points. Manual refresh minus 4 points. Pagkabasa nito, natuwa si Jiang, at napangiti ng malaki. Level 2 black tech supply box ulit. Ang swerte ko talaga. Itinaas niya ang hintuturo at pinindot ang screen. Dalawang notification agad ang lumabas. Successfully exchanged sugar, oil, and protein supply crate, level 1, minus 5 points. Successfully exchanged, Black Tech Supply Crate, Level 2, minus 50 points. Current points, 71. Activated, Sugar, Oil, and Protein Supply Box, Level 1. Open Reward, 500 kilo Premium Lotus Root Powder, 200 kilo Cocoa Butter, at Assorted Cooking Oil, 150 litro. Open Reward, Black Tech Supply Crate, Level 2, Physical Enhancement Serum, dagdag 20. Agad na may reaksyon, isang gintong liwanag ang kumalat sa harap niya, nakakasilaw. Matagumpay ang conversion ni Jiang, at napatawa siya ng malakas sa tuwa. Habang abala siya sa kasiyahan, biglang may kumatok. Nagulat si Jiang, mabilis na lumingon at sumigaw, "Pasok!" Bumukas ang pinto, si Shanshan iyon, mabilis na pumasok at nagulat, "Brother Jiang." Nakakunot ang noo ni Jiang, nagtataka. Anong nangyayari? Mabilis na sagot ni Shanshan, hingal at halatang nagmamadali, "May nahuli kaming kahinahinalang tao. Isang intruder." At sa pagkakataong ito, mukhang nawalan ng baka si Jiang sa kanyang target. Agad na tumayo si Jiang, puno ng pag-aalala ang mukha. "Dalhin mo ako roon. Kailangan kong makita siya." Maya-maya lang, sa kinaroroonan ni Zhang Qi at Mr. Li, kapwa silang may hawak sa isang lalaki. Mahigpit at maingat sila, habang ang dayuhan na mahigpit na pinipigil ay patuloy na nangangatwiran, "Hindi ako kaaway. Tawagin niyo ang pinuno niyo dito." Pagkarinig nito, biglang lumitaw si Jiang sa harap ng lalaki. Mabagal siyang lumapit at mahinang nagsalita, "Hinahanap mo ba ako?" Nasa likuran si Shanshan, nakatingin ng may malamig na ekspresyon sa taong kanilang pinigil. Nang makita ng lalaki si Jiang, biglang nag-iba ang kanyang kilos at nagpakita ng kasabikan. "Ikaw ba ang pinuno?" tanong niya. Nananatiling maingat si Jiang. Diretso niyang tinitigan ang lalaki at tumugon. "Oo, ako nga. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na sa akin." Ngunit hindi agad dumiretso ang estranghero. "Paano kita dapat tawagin?" tanong nito. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Jiang nang sumagot, "Jiang Xiaoyong." Bahagyang bamigat ang tingin ng bida, parang hindi siya panatag sa taong ito. Pagkarinig ng pangalan, itinuro ng estranghero ang kanyang mukha at tumawa ng malakas, "Haha. Brother Jiang." Pagkatapos ay biglang nagbago ang tono niya, naging mas magaan at palakaibigan. "Ipapakilala ko na rin ang sarili ko. Ang pangalan ko ay Shu Aksang, galing ako sa Zaifeng Steel Plant sa Kanluran." Dito ay bahagyang nakahinga ng maluwag sina Mr. Li at Zhang Qi. Naroon din si Mr. Song. Lumapit siya na may pagtataka at nagtanong, "Galing ka sa Kanlurang rehiyon?" Tumango ang lalaki, medyo nag-aalangan, "Oo." Nang makita ni Jiang na nakikipag-usap si Mr. Song, siya'y nagtanong, "Uncle Song, anong meron? Kilala mo ba siya?" Ipinaliwanag ni Mr. Song, ang Kanlurang rehiyon ay nasa Timog Kanlurang labas. Iyon ang pinakamalaking steel plant sa lugar. Halos katulad ng pagawaan ng uling sa timog na labas. Isa na itong malaking sentro ngayon. "Gaano kalayo mula dito?" tanong ni Jiang. "Mga 3 kilometro pa kaysa sa pagawaan ng uling sa timog," sagot ni Mr. Song. Habang nagpapaliwanag si Mr. Song, lumapit si Jiang sa lalaki at hindi naiwasang magduda. "Bakit ka pa naglakad ng ganito kalayo para lang makarating dito?" Napalunok at pinagpawisan ang lalaki, tila nabigla, ngunit agad ding nakabawi. Ngayong magulo ang sitwasyon, kailangan ng mga nakaligtas na magsama at magtulungan. "Hindi ba ganon, Brother Jiang?" Nanatiling malamig si Jiang, "Sige, tuloy mo."
Nagpatuloy ang lalaki, pinadala kami ng aming pinuno para hanapin ang mga nakaligtas. Kung may mahahanap kami, dadalhin namin sila pabalik. Pero halatang nag-aalangan pa rin siya, hindi makatingin ng direkta kay Jiang. Kahit medyo maganda ang pagkakasabi, biglang sumabat ang mataba. Inilabas niya ang isang papel at iniabot kay Jiang. Brother Jiang, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Kanina pa to palihim na nag-iikot dito. May ginawa pa siyang mapa. Kinuha ni Jiang ang papel mula kay Xiao Kai at maingat na tiningnan. Samantala, ang estranghero ay hindi mapakali habang minamasdan si Jiang. Ngayon, ginamit ni Jiang ang kanyang espesyal na kakayahan, ang Mind's Eye. Nagliyab ng blueng apoy ang isa niyang mata at tumitig siya ng diretsyo sa lalaki para suriin ang tunay na intensyon nito. Sa ibabaw ng ulo ng estranghero ay lumitaw ang masamang anyo. Pilit siyang nagpapakalmado at nagpipilit ngumiti, pero halatang peke ang lahat habang pasulyap-sulyap kay Jiang. Walang alinlangan, agad itinutok ni Jiang ang kanyang baril sa sentido ng estranghero. Wala siyang sinabi, ang aksyon niya na mismo ang nagsalita. Nagulat ang lalaki at agad tinaas ang kanyang mga kamay. Dumilim ang mukha ni Jiang, natatakpan ng anino, at mariing nagsabi, pare-pareho tayong nabubuhay sa gitna ng katapusan. Akala mo ba isa akong hangal? Kung hindi mo sasabihin ang totoo, babarilan kita ngayon din. Nanlungo ang lalaking may masamang balak. Hindi siya makakilos at napalunok ng malalim. Sa ilalim ng baril, muli siyang nagpalusot, pilit nagpapakita ng nakakaawang mukha. Brother Jiang, sa totoo lang, ginawa lang namin yun para may ligtas na daan kami. Hindi kami basta pwedeng magtiwala sa iba. Pagkatapos niyang magsalita, yumuko si Jiang at bumulong kay Zhang Qi. Alam ba niya ang tungkol kay Chen Qiong? Tinakpan ni Zhang Qi ang kanyang bibig at pabulong na sumagot, hindi. Hindi pa siya nakikita nito. Biglang nagbago ang isip ni Jiang. Ibinaba niya ang baril at kumilos na palayain ang lalaki. Nabigla si Mr. Song, ha, ganun na lang, pakakawalan mo siya. Lihim na natuwa ang estranghero. Hindi siya makapaniwala sa biglaang desisyon ni Jiang. Halatang nangingiti habang kinakabahan, totoo ba? Kinuha ni Jiang ang drawing mula sa kanya, itinuro iyon sa lalaki at mahina niyang ibinulong sa sarili, binigyan mo ako ng mapa, kaya pakakawalan na kita. Matatag ang tingin ni Jiang, walang bakas ng pag-aalinlangan. Napaka-desidido niya, kaya't pinalaya ang estranghero. Agad itong lumuhad sa lupa at paulit-ulit na ipinupukpok ang ulo, labis ang tuwa at pasasalamat. Malakas itong sumigaw. Salamat, salamat, Brother Jiang. Sa isang iglap, bigla itong tumakbo palayo na parang ipu-ipu, hindi man lang lumingon, tuluyang tumakas sa landas ni Jiang. Samantala, bahagyang ngumiti si Jiang, ibinaba ang ulo at sinundan ng tingin ang tumatakbong lalaki. Sa isipan niya, haha, ang steel plant sa kanluran, ano? Ilang puntos kaya ang katumbas niyo sa system? Halata na may bagong plano siyang binuo para sa isang malawakang paglilinis. Makalipas ang ilang buwan, sa steel plant sa kanluran, dalawang lalaki ang nagtutulak ng kariton, puno ng tumpok-tumpok na bakal. Sabi ng isa, narinig ko, may mga taong biglang nawawala na naman kamakailan. Napahinto ang isa at nang ineg, naalala ang halimaw na may mga galami na nanginginain ng tao. Ang halimaw na yon, nagsimula na namang manggulo. Biglang may kakaibang ingay mula sa tumpok ng bakal. Napalingon agad ang dalawa, anong tunog yun? Itinulak ng isa ang kanyang kariton para lapitan. Pero ang isa, mas nangingibabaw ang takot kaysa kuryosidad, kaya sumigaw siya, huwag kang lumapit. Tawagin natin ang mga gwardya. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang punyal ang biglang lumipad sa ere, maliit pero ubod ng bilis at lakas. Eksakto nitong tinamaan ang leeg ng isang lalaki, nag-iwan ng malalim at nakamamatay na sugat. Hindi na niya naunawaan ang nangyari, agad siyang bumagsak, tuluyang tinapos ng kamatayan. Sa kabilang banda, nakasandal si Li Cheng sa pader, may sigarilyo sa bibig, mga kamay nakapasok sa bulsa, relax na nag-e-enjoy sa katahimikan. Bigla, may sumigaw mula sa malayo. Tulong! Tulong! Napakunot ang noo ni Li Cheng, agad na naagaw ang kanyang atensyon. Habang nakikinig, isa sa kanyang tauhan ang dali-daling tumakbo papalapit, habol ang hininga. Anong nangyayari? Tanong agad ni Li Cheng.
Nagtuturo ang tauhan sa likuran at sumisigaw, halimaw. May pinatay na naman. Pagkarinig sa salitang halimaw, agad na pumasok sa isip ni Li Cheng ang nilalang na matagal nang nagdudulot ng gulo. Halimaw, yung may mga galami ba? Hingal na sumagot ang tauhan, oo. Walang duda, siya yun. Nasaan? Mabilis na tanong ni Li Cheng. Doon, sa basurahan. Nagngalit ang panga ni Li Cheng. Buwisit. Wala man lang babala bago umatake. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Humarap siya sa kanyang grupo at malakas na sumigaw, lahat. Sumama kayo, yung mga naka-evolve at kayang tumakas, sumunod sa akin. Agad na nagsipaglapitan ang mga matitipunong kabataan. Kasama ang tatlong pinagkakatiwalaang sundalo na naka-evolve, siniguro niyang lahat sila'y armado bago lumapit sa tambak ng basura. Maingat ang bawat hakbang. Nangunguna si Li Cheng, isang kamay nakahawak sa plastik na bote malapit sa basura, habang ang isa na may nakatutok ang baril. Patanjin tingin siya sa paligid, nagbigay ng sinyas, siya. Kung yun ang may mga galame, huwag niyong subukang labanan. Tumakbo agad. Handa rin ang dalawa sa likuran niya, mahigpit ang kapit sa kanilang mga armas. Sa harap nila, isang napakalaking tumpok ng basura. Katabi nito, ang katawan ng lalaking pinaslang. Matagal na tinitigan ni Li Cheng ang eksena, pinakiramdaman ang bawat detalye. Pagkaraan ng ilang sandali na walang nakitang kakaiba, sumimangot siya. Wala siya dito. Naramdaman niya ang pagkadismaya, kaya't dahan-dahan siyang lumapit sa lugar kung saan napatay ang biktima. Napansin nilang may mga bakas ng paa sa lupa. Umalis na ba yung halimaw? Tanong ng isa. O baka naman nahuli na niya ang biktima at umalis. Dagdag pa ng isa. Lumuhod si Li Cheng na parang isang detective, sinuri ng mabuti ang mga bakas. Habang nakapikit, nagmumuni-muni siya at nagsabi. Mula pa ng masalanta ang Bickway Mountain, ang coal factory, at ang southern suburbs, biglaang dumami ang mga taong nawawala. Dati, 3 lugar ang pantay-pantay na pinupuntirya ng halimaw. Ngayon, tayo na lang ang natitira. Lalong dumilim ang mukha ni Li Cheng. Kita ang galit at puot na namumuo. Nakatitig siya sa unahan, nang biglang mapansin ang isang bagay at napabulong. Hindi ito gawa ng halimaw na may galami. Bumalik ang eksena sa base ni Jiang. Maganda ang panahon, maaraw pero may mga ulap sa langit. Tahimik at ligtas ang paligid ng lugar ng ating bida. Nakatayo sa mataas na balkonahe, nakatingin si Jiang sa kanyang napakagandang tanawin. Habang nakamasid, nagsimulang lumalim ang kanyang pag-iisip. Mas mahaba na ang itinagal niya kaysa sa nakaraan niyang buhay. Unti-unti na siyang naniniwala na posibleng muling buuin ang sibilisasyon. Biglang nagpakita ang system alert, isang bagong mission update. Mission goal, palawakin ang komunidad. Task, ibigay ang lahat ng pagsisikap para tumaas ang community rating. Current rating, 38. Habang binabasa, hinawakan niya ang railing at bahagyang nabahala. Matagal na ang nakalipas pero wala pa ring misyon tungkol sa steel plant sa kanluran, bakit kaya? Bulong niya na may kaba sa tinig. Bago pa siya makapagpatuloy, may biglang tumawag mula sa ibaba. Brother Jiang, sigaw ni Shan Shan, kumakaway ng masigla matapos bumaba mula sa sasakyan. Malapad ang kanyang ngiti, parang ipinagmamalaki. Nakabalik na kami. Mula sa itaas, ngumiti si Jiang ng may kasiyahan. Isang mabilis na galaw, at bumaba siya mula sa mataas na gusali na parang wala lang. Napakagana ng katawan niya, halatang tumindi ang lakas at bilis niya sa mga nagdaang buwan. Sa isang kisap mata, nakatayo na siya sa harap ni Shan Shan at Zhang Qi. Agad niyang tinanong ang mga nakababatang kapatid, napansin ba ang operasyon ng pangangaso niyo? Ngumiti si Zhang Qi, puno ng kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, Brother Jiang. Sa kakayahan natin ngayon, kung may sumusubaybay man, matagal na naming nahalata. Matapos ang usapan sa matatanda, tumingin si Jiang sa mga bata. Lumapit siya at tinanong ang munting si Xiao Shuai, kumusta si Shuai? Nakaka-adjust ka na ba? Oo, Uncle Jiang. Malakas na sagot ni Xiao Shuai, sabay kumpiyansang nagpakita ng galaw. Huwag kang mag-alala, magaling na ako ngayon. Natuwa si Ning Wanwan na nasa tabi, hinawakan ang ulo ng bata at dagdag puri pa, tama yon. Ngayon lang, si Xiao Shuai ang pumatay ng isang zombie mag-isa.
Naging masaya at panatag ang loob ni Jiang sa narinig. Kaagad siyang nag-utos. Magaling, dalhin na agad ang Course Mutant sa storage room. Sa puntong iyon, muling nag-flash ang system board. New mission, Nemesis of Evil Volume 3. Requirements, alisin ang banta at palakasin ang suporta ng mga potential allies. Reward, 80 points. Habang binabasa, nag-isip si Jiang. Potential allies, ibig sabihin ba nito, yung mga tao sa steel plant sa kanluran? Makalipas ang ilang sandali, sa isang secure room ng base, nagpulong si Jiang kasama sina Mr. Li, Zhang Qi, at si Mr. Song. Nagulat si Mr. Li nang marinig ang plano. Mariin niyang binigkas, ano? Papasok ka sa steel plant mag-isa. Sobrang delikado yan. Sumang-ayon si Mr. Song, halatang nag-aalala, tama siya. Madalas silang magpadala ng especially iya para manmanan tayo. Hindi natin alam kung anong kasamaan ang binabalak nila. Kapag may nangyari sa'yo, hindi ka namin matutulungan. Tahimik na tumingin si Jiang sa malayo, at buong tiwala na sinabi, huwag kayong mag-alala. Sa kakayahan ko ngayon, kahit si Chen Chong ay hindi na ako matitinag, lalo na sila. Bukod pa roon, ang pakay ko ay alamin kung kaibigan ba sila, o kalaban. Pagkatapos ay humarap siya kina Mr. Li, at Sheng Bo. Itinaas niya ang kamay at malinaw na humiling, pakiusap. Ibigay niyo ang lahat ng suporta para maprotektahan ang fortress at ang lugar na ito. Tumango si Sheng Bo, may iwan sa amin to, pero ikaw, mag-ingat ka. Hindi kakayanin ng stronghold na mawala ka.